Welcome, guys! I am Crisanalva and welcome to this video. This video is all about ECE recap. Ang purpose talaga nito is to overview yung aking journey about this ECE, and also para rin ma-assess ko rin yung sarili ko dito sa journey ko. By the way, I am Christine Alva. Papakilala ko sa inyo kasi gusto kong mag-share, okay? Wala nang patumpik-tumpik pa at mag-share na tayo. So, talagang naglista ako dito para hindi tayo maligaw sa aking mga masasabi. Okay? Pero, ayun nga. Mag-start tayo, syempre, sa why ECE. Okay? Lagi yung tinatanong, why ECE? So, ako, personally, just to be a practical, kaya ko siya pinili. Kasi base sa aking research, nung naghahanap-hanap ako nung senior high school ako, ECE is a broad siya in terms of the field kasi pwede ka sa software, pwede ka sa semicon, sa mga network, di ba? Sa IT field, yung mga software na di ba? Mga deep software, pwede ka doon. Yung mga telecom, pwede ka rin doon. So, ang daming option. Also, among all engineering courses, ECE talaga yung pinaka-interesting para sa akin. So, yun lang naman. There's something na meron ng ECE. Kaya ako siya pinili. And, I guess, hindi naman ako nagkamali sa pagpili. Okay, so, the second one is background details. So, background details ko, I'm an average student back then. So, ang school ko is Mapua, Malayan Colleges, Laguna. But, before is, ang tawag doon is Malayan Colleges, Laguna. So, stay ko doon is tri-sem kasi doon. So, every 3 months, 1 sem yun. Nagstay ako doon 4 years and nag-extend ako ng 2 sems. So, 4 years and 2 sems, diba? Almost 5 years din yun. Pero kasi, bakit kasi nangyari yun? Kasi, nagkaroon ako ng one failed subject and hindi ko matake yung course na yun, yung mga sumunod na course na yun kasi walang kasabay na student, so hindi siya magbubukas. And then, ayun, yung grades ko noon, sabi ko sa inyo, average student lang ako. So far naman, nagkaroon ako ng 5 tres, and then, 1 5. But, wala naman yan sa grade, as long as, para sa akin as long as naipapasa mo siya. Tres is gold. So, sa units, earn namin is 168 units yun. So, nandun na yung mga major. And then, 189 pass units, kasama na dun yung mga minors. Parang 189 din lahat ng mga naipasa. And then, dati talaga, nag-aaral ako ng ECE, sabi ko, gusto kong field is IT, software, kahit I'm not into deep programming, but I have those interests in that field. May interest ako doon. Then, biomedical engineering, gusto ko rin yun. And then, yung, broadcasting, yung mga audio, ganyan. So, yun yung mga field na gusto ko before. But, ayun, punta na tayo sa next, which is yung field of job ko ngayon. So, ang field of job ko ngayon is nasa semicon ako. Semicon company ako ngayon. And, yun kasi rin yung first opportunity, yung opportunity na dumating sa akin na medyo okay compare sa iba. So, ayun, kaya ko rin siya kinarap. But, hindi rin ako makapag-choice ngayon. Makapili ngayon kung magtatagal ba ako. Kinakapa ako pa, actually. Yung OJT ko rin kasi is semicon. That's why siguro madali rin ako natanggap dito sa semicon kong first job. But, yun nga, sabi ko, to tell you honestly, naboboard agad ako dito sa semicon. Ayun. Pero, I just realized na edge ko rin to. Pwede ko siyang i-take as experience muna. Then, if ever
na gustuhin ko talaga sa IT field is mag-jump ako dun. Next dun tayo sa moving forward sa journey ko na ACE. So to tell you honestly, hindi ko alam kasi I tried to take an exam last October 2023. So sa Excel Review Center ako nag-review. Talagang face-to-face yun during June until October. So it's a 4 months review, face-to-face. And mabilis yung pacing niya. Pero okay naman, na-enjoy ko naman yung pagre-review ko. It's just nakulangan lang ako talaga sa oras, lalo sa math. So I'm almost pass sa ACE. Pero yung sa ACT, naipasa ko naman. Yun ang pinag-iisipan ko ngayon kung magte-take ulit ako at the second take. Kino-consider ko rin kasi yung ibang bagay na gusto kong gawin. Hindi lang sa field ng ACE. Gusto ko rin mag-try ng iba. Pero ayoko rin naman magmadali. At the same time, parang gusto ko rin siya ma-accomplish agad. Di ba? Ang gulo ko. But anyway, ayun. Yung moving forward ko is, syempre una, gusto kong makita yung purpose ko. Sana i-align ako ni God sa gusto rin niya para sa akin. Yun. Then, second one is, I want a flexible working hours. Since marami rin akong gustong gawin bukod dito sa ACE nga, na sinabi ko, marami rin akong gustong itry. So, sana, diba? Ang moving forward ko is, yun na, working hours. Flexible working hours. So, yun, nasabi ko marami akong plano. Pero hindi ko muna i-mention yun ngayon. Kasi baka ano mangyari. Pero may plano ako, may gusto kong gawin. Hindi ko lang siya matuunan ng talagang nakalatag na plano kasi ang limited ng oras sa field, sa trabaho ko ngayon. And then, when taking boards, I'm taking considerations. Pero titignan ko muna. Siyempre, nandito na tayo Gusto rin natin makahawak ng lisensya. And, dito kasi sa usapang lisensya, napabasa-basa ko rin kasi yung about sa CPD points, di ba? Kailangan yun para makapag-renew ng license. And pinag-iisipan ko siya kasi para sa akin, kung titingnan mo, parang ang hassle din nun kasi pupunta ka ng conference, may bayad, yung mga ganun. Mga webinar na para maka-earn ka talaga ng points to renew. But, I guess, carry naman siguro. Pero pag-iisipan ko pa rin. So, okay, dito sa ACE, overall, masaya naman. Okay naman ako dito sa napili ko kasi yun nga malawak, marami kang option. But nakaka-ano nga lang, kasi ang daming, sa daming option, hindi mo alam kung ano yung i-grab mo and kung saan ka mag-i-start. So ako, during, after taking boards, diba, naghanap ako ng trabaho. Sabi ko kung ano, or kung sino ang kumpanya na unang kumontak sa akin, is i-grab ko. And yun, yung unang kumontak sa akin is Semicon. Kaya ako nasa Semicon. Kasi kung patatagalin ko, as someone na mukhang pera, hindi, kailangan ko kasi. Ayun. Kaya ginrab ko na. But, ayun nga sabi ko, hindi naman natatapos dito ang lahat. May kakilala ako, nag-explore siya ng iba't ibang field ng ECE. Naranasan niyang mag-semicon, mag-telco, ganun. So ako, I hope mapunta ako dun sa field na gusto ko talaga. As being a fresher in this field, I mean in the various field of ECE is open naman yung mind ko to explore other field, no? And di ko naman nakakalimutan yung gusto ko rin na field. Talaga, nung una pa lang. So, I hope God aligns me on that. And I hope He give me a purpose para rin masaya ang buhay. Ayun lang naman. Mag-update ako once na I feel na merong progress or something na nag-change ganyan sa aking ECE journey. Pero ngayon ay nga, mag-enjoy lang tayo sa career natin. Enjoy lang natin kung nasan tayo ngayon. And huwag tayong magmadali. Kasi darating naman yung tamang oras para dun. Ayan, ang init. So, bye-bye muna. Bye! Thank you!